Payag na ang Senado na i-livestream at buksan sa mga interesadong dumalo ang bicameral conference para sa national budget ayon kay Senate President Tito Soto. Nakabinbin pa sa Kamara ang resolusyon na payagan ang livestream. Kabilang sa mga inaasahang tatalakayin sa BICAM ang unprogrammed appropriations sa national budget. May unang balita, si Maki Pulido. Matagal ng kalakaran tuwing bicameral conference para sa national budget na tanging mga kongresista at senador na miyembro ng bicameral committee lang ang pwedeng dumalo. Sarado sa publiko, walang live stream at media ang BICAM conference kung saan pinag-iisa ang magkaibang Congress at Senate version ng budget ang huling yugto ng proseso bago lagdaan ng Pangulo ang national budget. Lumabas din sa mga pagdinig ng Kamara at Senado na ang puntong ito ang isa sa mga pagkakataon kung kailan pwedeng magsingit ng pondo para sa mga flood control project. Kaya matagal nang nangangalampag ang ilang civil society groups para buksan sa publiko ang bicameral conference. Payag ang Senado na i-livestream ito ayon kay Senate President Tito Soto at buksan sa kahit sinong interesadong dumalo. May nakahain namang resolusyon sa Kongreso na payagan ang pag-livestream ng BICAM. Ayon na rin sana ni Soto sa mga dating pinagdarausan nito tulad sa mga function room ng mga 5-star hotel. Ayoko na. Nagbili na ako sa Senate Secretariat. PICC. O di gobyerno may-ari. Dagdag ni Soto, sa BICAM na rin posibleng pagtalunan ng Senado at Kongreso ang unprogrammed appropriations at budget ng DPWH. Gusto ng Senado na tanggalin sa unprogrammed appropriation ang mga ayuda program at isailalim sa mismong departamentong namimigay nito, halimbawa DSWD. Gusto ring tapyasan ng Senado ng aabot sa 15% ang budget ng DPWH. Based doon sa mga testimony ng mga DPWH employees or officials na sinasabi nila na talagang overpriced sila. Ginagawa nila, hinahayaan nilang overpriced kasi para dun sa mga proponent. Para sa People's Budget Coalition, dapat wala ni isang unprogrammed appropriation. Sa halip, gawin na lang mga line items sa ilalim ng mga departamento ang mga nakalista dyan para may transparency at madaling mamonitor. Sang-ayon din ang koalisyon sa pagtanggal ng mga ayuda program sa unprogrammed appropriation dahil nagagamit ito ng mga politiko. And then the patron is the politician. Nagka-create siya ng dependency because nagbibigay siya ng ayuda in exchange for the vote. And kaya marami tayong naririnig na binibigay lang naman yung ayuda kapag malapit yung eleksyon o kaya may kapalit po ito. Sa November 10 naman, inaasahang babalik na si Senator Ping Lacson bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Dati nang sinabi ni Lacson na kung bumalik siya ay baka matanggal bilang Senate President si Soto. Pero sabi ni Soto, wala nang ganitong namumuong eksena, pero kung matanggal man daw siya, okay lang. Maraming dapat pang asikasuhin yung Blue Ribbon. Hindi kailangan ma-confine lang sa flood control at saka sa Bulacan lang. Oh, yes. Kaya nga, it should be encompassing. Ito ang unang balita, Maki Pulido para sa GMA Integrated News.